Ang nakaraan sa ating kwento ay naglaban nga ang ating bida at si Ox King Hercules at sinabihan pa nga ito ni Shu Han sobrang bagal ang ginawa ng atake nito. Pagkalipas ng 3 minuto ay natapos na ang laban ng dalawang hangal kaya makikita natin na may mga spiritual fruit sa sahig. Hindi rin nagtagal ay nagsalita na itong si Shu Han na kung ito lang ba lahat ang nakuha niya sa loob ng 1 buwan. Nakaluhod naman at mangyak-ngiyak itong si Ox King Hercules na sumagot na yan lang lahat ang kanilang nanakaw sa loob ng 1 buwan. At dagdag pa nito na ang mga tauhan niya ang gumawa ng pagnanakaw saka ibinigay sa kanya upang maayos ang kanilang club. Maya-maya pa ay ibinuhos ng lahat ni Shu Han ang lagayan ng items ni Ox King Hercules habang ginagawa niya ito ay sinabihan niya na napakahirap daw nito. At sabi pa niya dahil hindi ito sapat ay kailangan niya pa magsanay sa Jingshi Cave upang makaabot man lang siya sa spiritual refining stage. Samantala habang nag-uusap sila Shu Han ay may isang nilalang na dumating, at nang lumingon ang ating bida ay nakita niya na si Lu Yuanzi ang dumating. At agad itong nagsalita sabay tinanong niya ang ating bida kung ano ang ginawa niya kay Ox King Hercules. Ang hangal na si Ox King Hercules nakita kung sino ang dumating ay agad itong nanghingi ng tulong kay Lu Yuanzi sabay nagsumbong ito na ninakaw ang lahat na spiritual fruit niya ni Shu Han. Dagdag pa ng hangal na pinipilit mo daw si Shu Han na makuha, kaso hindi ka daw niya gusto. Sa mga sinabi ng hangal ay nagpintig ang tainga ni Lu Yuanzi at naiinis ito sa ating bida. Maya-maya pa ay nagsalita na itong si Liang Kankan na paktay na sila malamang galit na si Lu Yuanzi, dahil nalaman niya ang lahat ng pinagsasabi ni Shu Han kanina. Dahil sa sinabi ni Liang Kankan ay mas iniinis pa ito ni Shu Han at sinabi na totoo naman lahat ng sinabi niya na gusto siya ni Lu Yuanzi, dagdag pa nito kaya ito nagpakita ngayon dahil na-miss na siya nito. Ang mga pang-iinis ni Shu Han ay nagtagumpay dahil nagalit na nga ng tuluyan si Lu Yuanzi at binalaan niya ang ating bida na nagsasabi na tatahiin niya daw ang tutoy nito ay ang bunganga pala. Dahil batid ni Shu Han na galit na si Lu Yuanzi ay mas lalo pa itong nang asar at sinabi nito na may pagmamalaki na hindi siya kayang saktan ni Lu Yuanzi dahil may gusto ito sa kanya. Dagdag pa ng ating bida na mag-concentrate na lang muna ito sa kanyang cultivation at wag sa kanyang kalandian dahil hindi magiging sila. Dahil napuno na si Lu Yuanzi sa pang-asar ni Shu Han ay wala itong ano-ano ay agad niya na lang itong inatake si Shu Han. Sa atake na ginawa ni Lu Yuanzi ay bigla naman nawala sa harapan niya si Shu Han at si Liang Kankan. Maya-maya pa ay nandoon na ito at naiwasan nito ang atake na ginawa ni Lu Yuanzi. Sabay nagsalita itong ating bida na napakabagsik ni Lu Yuanzi at walang lalaki na maglalakas loob na ligawan siya. Sa sinabi ng ating bida ay hindi ito pinansin ni Lu Yuanzi dahil ang nasa isip niya kung papaano natatunan ni Shu Han ang pag-teleport. Kaya hinala nito na nasa Earth level foundation na ang ating bida dahil nagawa niyang gumamit ng teleport. Dagdag pa nito na kahit ang kanilang mga ninuno ay wala ni isa ang natuto sa teleport skill pero si Shu Han ay madali lang nito nagawang matuklasan. Habang nagtataka itong si Lu Yuanzi ay nagsasabi din itong ating bida na sa isip-isip niya ay solid ang 3 buwan na pag-iinsayo dahil natutunan niya ang special speed cultivation skill. Na kung tawagin niya ay spirit flying skill. Maya-maya pa ay tumalikod na si Shu Han na tila ayaw itong labanan si Lu Yuanzi. Si Liang Kankan na nagtataka at tinanong niya ang ating bida kung bakit na sila aalis. At sinabi pa nito na hindi niya ba kaya labanan si Lu Yuanzi dahil nagalit ng gusto ito kaya binalaan niya si Shu Han na mag-iingat ito sa hinaharap. Agad naman itong sumagot si Shu Han na wala siyang rason para labanan si Lu Yuanzi at sabay nito ay ang pagsasabi kay Liang Kankan na maghanda ito dahil pupunta sila sa Jingshi Cave kinabukasan. Si Lu Yuanzi na hindi makamove on sa kanyang nasaksihan ay nagsalita ito na inutusan siya ng kanilang leader na imbestigahan si Shu Han dahil batid nila na maraming tinatago na sekreto itong ating bida. Dagdag pa nito habang pinagmamasdan na papalayo sila Shu Han na hindi siya makapaniwala na nasa late foundation stage lang si Shu Han dahil sa ginawa niya kanina. Kinabukasan ay nagtipon na ang lahat ng gustong sumama sa Jingshi Cave, at makikita natin na sasakyan nila ay bus ng Victory Liner. Habang papasok na ng bus itong membro ng Lu family ay may nag-uusap na 2 tungaw, na sinabi nito na maliban sa mga junior cultivators sa South Island City ay mayroon din pinadala na mga estudyante na galing sa kalapit na city. Dagdag pa nito na halos lahat ng pamilya ng sect ay mga aktibo kaya nababahala siya baka may masamang binabalak ang mga ito.
Agad naman sumagot si Li Keishan na mayroon silang isang Earth-level foundation na magsusubaybay sa loob ng Jingxi Cave upang mag-abayan ang mga estudyante patungo sa 9th grade level. Hindi naman makapaniwala ang kausap ni Li Keishan sa kanyang mga sinabi at nagtanong ito kung totoo nga ba na may Earth-level foundation na estudyante. At nagtanong muli ito na ganun ba talaga kadelikado ang Jingxi Cave. Sumagot naman itong si Li Keishan na ang kuwebang ito ay napaka-misteryoso dahil ito ay kasabayan ng ancient time, kaya marami ang mahahanap na kayamanan kung saan makakatulong ang mga ito upang maiangat ang mga level ng kanilang mga estudyante. Dagdag pa nito na ang kuwebang ito ay pwede sa mga foundation cultivators kaya pwede din sila mag-explore doon. Ang isang hangal ay nagbuntong hininga na lang sabay sinabi na sana maprotektahan ng mga estudyante ang kani-kanilang mga sarili, dahil pag may magpakita na isang kaakit-akit na bagay ay malamang ang kasunod nito ay panganib. Hindi rin nagtagal ay nakarating na ang mga estudyante sa Jingxi Cave kung saan makikita natin na tila isa itong portal na napapaligiran ng tila isang apoy. Maya-maya pa ay mayroon ng nagliliparan na mga hangal patungo sa pasukan ng Jingxi Cave, ang ibang school naman ay binigyan ng huling habili ng kanyang mga estudyante bago ito pumasok sa kuweba. Habang nag-uumpisa na ang mga ibang estudyante si Liang Kankan naman ay nabahala ito at sinabi sa ating bida na parang may mali dito, at sinabi nito na dahil mas marami pa ata ang mga estudyante na galing sa ibang paaralan. Nagsalita naman ang ating bida na normal lang ang ganito karaming estudyante ang nais magkaroon ng oportunidad upang lumakas, pero ang kinakabahala lang niya ay hindi siya sigurado kung lahat nga ba ng nandito ay mga estudyante. Samantala ang dalawang hangal ay muling nag-uusap, sabi ng isang maputing buhok kung totoo nga ba talaga na maraming masasamang loob ang gusto pumasok sa kuweba. Kung ganon ay pwede nila itong pigilan. Agad din naman sumagot si Li Keishan sa kanyang kausap na halos karamihan ay ganon ang motibo, kaya kung pipigilan nila ang mga ito ay huli na ang lahat. Habang halos lahat na ng taga-ibang paaralan ay nakapasok na sa pasukan ng kuweba, ay nagpasya na itong si Li Keishan na sila naman ang susunod na papasok. Bago niya papasukin ang kanyang mga estudyante ay binalaan niya ito na sinasabing pag makakuha na sila ng treasure ay agad na itong lumabas sa kuweba at wag nang magtagal doon sa loob. At kasabay nito ay inutusan na niya ang kanyang mga estudyante na pumasok na ito sa kuweba. Habang nagsalita ang kanilang guro ang ibang hangal na estudyante ay na-excite na ito dahil batid nila na maraming mga spiritual fruit na nagkalat sa Jingxi Cave. At makakatulong ito sa pag-angat ng kanilang cultivation ng sunod-sunod at kung makakatungo sila sa core formation stage ay makakapasa na sila sa martial arts examination. Ang isa namang manyakol ay nagsalita na kung mayroon nga ba spiritual fruit na kung makakain ay magiging invisible ang kakain nito. Hindi rin nagtagal ay nagpulasa na ang mga estudyante patungo sa pasukan ng kuweba. Habang patungo ang mga hangal sa pasukan ay nag-uusap ang dalawang tipaklong na si Lu Yanzi at Silverwinged Mars, at inutusan nito si Silverwinged Mars na tipunin ang lahat ng estudyante na kasali sa Lu Yun Club, dahil ang pakay nila dito ay mangkuha ng mga spiritual fruit upang mapataas ang kanilang mga cultivation. Ang hangal na si Silverwinged Mars ay nagsabi ito kay Lu Yanzi na maraming mga liblib na sect family ang naririto, kaya nababahala siya dahil hindi nila alam ang mga pagkatao ng mga ito. Dagdag pa nito na natatakot siya na pumunta dito para sa spiritual fruit, dahil ang mga estudyante sa ibang paaralan ay mga komplikado ang pag-iisip kaya malamang ay nahaharap sila sa kaguluhan. Muli itong nagsalita na kumbansihin nila ang Ox God Club na makipagtulungan sa kanila, at kausapin nila si Ox King Hercules upang pagsabihan niya ang kanyang mga kasapi sa club na tumulong sa kanila. Sumagot naman itong si Lu Yanzi na hayaan na lang muna nila ang club ni Ox King Hercules para malaman din nila kung hanggang saan ang tatag ng kanilang club. Dagdag pa nito na wala na silang pakialam sa iba maliban kay Long Aotian. Agad naman nagsabi itong hangal na si Silverwinged Mars na hindi niya pa nakikilala itong si Long Aotian kahit na ito ay napakakilalang nilalang, kaya tinanong niya si Lu Yanzi kung pupunta din ba ito dito. Sa tanong ng hangal ay sumagot naman itong si Lu Yanzi na hindi niya alam kung pupunta ito, dahil ito ay nangunguna sa listahan ng cloud list sa ngayon, at kung magkataon na pumunta ito dito ay nasisiguro niya na magiging malakas na kalaban nila ito. Samantala habang sabay-sabay ng papunta sa pasukan ang mga estudyante ay makikita natin na bukod tangi lang si Liang Kankan ang may dala ng backpack.
Maya-maya pa ay nagsalita na itong si Liang Kankan sa ating bida at sinabi nito na nasa peak foundation stage na siya bago pumasok dito sa kuweba para madali lang sa kanya ang mag-cultivate sa loob, at dagdag pa nito na mas maigi at marami siyang spiritual fruit. Sa mga sinabi ni Liang Kankan ay napatingin itong ating bida sabay nagtanong ito kung nagdala ba ito ng spiritual fruit. Sumagot naman itong si Liang Kankan na oo sabay ipinakita niya ang laman ng kanyang backpack na punong-puno ng spiritual bilat ay spiritual fruit pala. At nakangiti itong nagsabi na halos ubusin ang lahat ng kanilang kayamanan para lang mabili itong mga spiritual fruit, at agad na muli itong nagtanong sa ating bida kung sapat na ba ang kanyang dala. Nagsabi naman ang ating bida na depende pa rin sa loob kung anong kaganapan, at dagdag pa nito na malamang magkaiba sila ng lugar na mapupuntahan kaya pinayo niya kay Liang Kankan na wag itong ipapakita ang dala niya kahit kanino. Habang malapit na sa pasukan ay iniisip niya na bakit hindi siya nakapagdala ng backpack para sa mga makukuha niyang spiritual fruit sa loob. Hindi rin nagtagal ay makikita natin na nakapasok na nga itong ating bida sa Jingshi Cave. Samantala ang isang guro ay nakita na pumasok na ang lahat ng mga estudyante ay napatanong na lang ito kung ano kaya susunod na mangyayari. Habang nagsasalita ang guro ay bigla na lang may kakaibang nangyayari sa pasukan ng Jingshi Cave na tila ito ay bumuga ng usok. Si Li Kaishan na nakikita ang kaganapan ay nagtataka ito kung bakit bumulwak ng malakas sa spiritual energy ang pasukan. Napansin niya din na tuloy-tuloy pa rin ang pagbulwak ng spiritual energy ang kuweba, at nasabi ni Li Kaishan kung magpapatuloy ang ganitong kaganapan ay mawawala ang lahat ng spiritual energy sa loob. Hindi rin nagtagal ay bigla na lang itong nagsara ng kusa ang lagusan. Ang mga guro ng iba't ibang paaralan ay nasaksihan ng mga kaganapan kaya nag-aalala ang mga ito sa kani-kanilang mga estudyante na nasa loob. Ang kaututang dila ni Li Kaishan ay muli itong nagtanong kung ano ang nangyari sa kuweba. Sumagot naman si Li Kaishan na natatakot niyang hawakan ang guard array na nasa pasukan. Dagdag pa nito na kanina lang ay nagbuga ito ng malakas na enerhiya at agad naman ding nagsara, kaya ang ibig sabihin lang nito walang makakalabas ang nasa loob at wala ding makapasok yung nasa labas ng Jingshi Cave. Sa mga narinig ng hangal ay napatanong na naman ito ulit kung papaano hindi na makakalabas ang kanilang mga estudyante at matrap na lang ang mga ito sa loob. Sumagot naman si Li Kaishan na hindi dahil ang Jingshi Cave ay kabubukas lang kaya hindi ito basta-bastang magsasara, dagdag pa nito na magbubukas din ito pagdating ng 3 araw. At ipinaliwanag niya kung sakaling nawala na ng spiritual energy ang kuweba ay mahihirapan ang mga mahihinang estudyante sa pagkuha ng mga spiritual fruit. Dahil madadaig lang sila ng malalakas na estudyante, kasi ang spiritual fruit ay pampadagdag ng spiritual energy kaya batid niya na mag-aagawan ang mga ito kaya ang panganib na kahaharapin ng mga estudyante ay malala, at dagdag pa nito na malamang sa malamang na marami ang mababawian ng buhay at mapipinsala sa mga estudyante. Kaya muli itong nagsalita na ang kapalaran ng mga nasa loob ay nakapataw sa kanilang mga sarili, kaya sana ay gumawa ng maganda ang mga hindi estudyante nasa loob ng kuweba. Dahil kung may ginawa ang mga ito ng hindi maganda ay pagbabayaran niya ang mga ito ng katakot-takot na gulpay. At habang tinitignan niya ang nagsara na pasukan ay iniisip ni Li Kaishan kung hindi sinasadya na natama ng guard array kaya kusa na lang itong nagsara. At dagdag pa nito na hindi naman kaya ay mayroon nagsadya na galawin ng guard array kaya nagsarado ang pasukan. Kaya malalaman niya ito kung sinong may gawa nito sa darating na 3 araw. Dagdag pa ni Li Kaishan na kahit saan pa ito nagmula ay kanya itong papatayin. Samantala ang kwento ay napunta sa isang nayon kung saan ay naruroon ang grupo ni na Luyanzi. Si Silverwinged Mars ay nagtanong kay Luyanzi kung talaga bang Blessed Cave ito. Dahil batay daw sa kwento ay ang Jingshi Cave ay punong-puno ng mga halaman, bulaklak, ibon at masaganang spiritual energy, pero sa nakikita niya ngayon ay tila kabaliktaran ito sa mga sabi-sabi. Si Luyanzi ay agad itong nagsalita na may mali dito dahil hindi niya madama ang spiritual energy, kaya pinayuhan niya ang kanyang mga kasamahan na sumunod lang ito sa kanya at dagdag pa nito na wag muna silang gagamit ng spiritual energy kung maaari, dahil kailangan nilang tipirin ang kanilang mga spiritual energy hanggang sa makalabas sila. Sa ibang bahagi ng kuweba ay makikita natin na nagkalat ang mga damit pang estudyante sa lupa. Maya-maya pa ay makikita natin na nag-alis na ng mga suot ang mga nagkunyari na estudyante. Ang isang hangal ay nagsasabi na sila ay galing sa malakas na sect ng Shushan Sword bakit kailangan pa nilang magkunwari na parang mahinang mga estudyante.
Ang hangal na nagsasalita ay si Lin Jiangxin na membro ng Shushan Sword at nagyayabang ito na hindi sila naduwag at ang kanilang sect ay hindi natatakot sa kahit na sinuman. Maya-maya pa ay sumagot naman itong isa ding hangal na si Lin Chuyuan na alam niya na silang lima ay elite ng Shushan Sword sect kaya hindi rin sila natatakot sa iba, at dagdag pa nito na maliban kay Li Kaishan ay wala na silang kinatatakutan na ibang nilalang. Bukod pa dito ay napaka-misteryoso ng background ni Li Kaishan kaya hindi nila ito kayang talunin ng mabilisan kaya prioridad na muna nila ang kumuha ng mga treasure sa ngayon. Hindi rin nagtagal ay sumabat na din itong mapula ang buhok na si Kwang Rui na ito ang anak ni One Eye Iron Man na si Kwang Shi. Sinabi nito na may seryosong mukha na wala itong pakialam sa treasure dahil ang pakay niya dito ay pumatay ng tao. Bukod pa dito ay ipaghihiganti niya ang pumatay sa kanyang tatay na si Shuhan at pahihirapan niya ito hanggang sa mamatay sabay nito ay pagwas-iwas ng kanyang espada sa hangin. Agad din nagsalita itong si Lin Chuyuan na wag silang mag-alala dahil kung ano ang kanilang nais ay gawin nila ito, at pinaalalahanan niya ang kanyang mga kasama na walang spiritual energy ang kuweba kaya wag nilang ubusing gamitin ang kanilang mga spiritual energy sa kanilang katawan. Dagdag pa nito na kung hindi naman maiiwasan ay may dala naman silang mga spiritual fruit para manumbalik kahit papaano ang kanilang mga spiritual energy. Samantala ang kwento ay napunta sa ating bida at kay Liang Kankan kung saan ay naglalakad ang dalawa patungo sa isang nayon. Dito nga ay nagsalita itong si Liang Kankan at namangha sa kanyang nakikita dahil hindi niya daw akalain na mayroon ganitong kalawak na lupain kaya lang medyo malabo ang kapaligiran. Pinaliwanag naman ng ating bida kay Liang Kankan na ayon sa alamat ay ang labas ng Guyen Continent ay may 3,000 na maliliit na mga mundo at 36 na malalaking mundo. Kaya sa palagay ng ating bida na isa sa mga maliliit na mundo itong Jingshi Cave, at hindi niya alam kung anong mangyayari sa kanila sa mga darating na araw. Sa ibang lugar naman ay mayroon din mga hangal na magkakasama at nag-utos ang isa sa mga hangal na magsikalat sila at hanapin si Shuhan. Ang hangal na nag-uutos sa kanyang mga kasama ay walang iba kundi si Long Lingtian at nanggigil ito na nagsasabi na kung makikita nila ang ating bida ay agad itong magbigay ng hudyat sa kanila. Maya-maya pa ay bigla na lang umapoy sa galit itong si Long Lingtian at sinabi nito na hindi tumupad sa usapan si Shuhan dahil pagkatapos niyang ibigay ang lahat ay iiwan ka lang pala ng jowa mo, char lang. Balik tayo sa kwento pagkatapos nga daw niya ibigay ang mga hiniling nito ay hindi naman pala siya nito lalaban, kaya papatayin niya na lang ito pag makita niya ang ating bida. Ang isang tipaklong na kasama ni Long Lingtian ay nagsabi ito na ayon sa kanilang eldest master ay prioridad nila ang pagkuha ng mga treasure at dagdag pa nito na saka na muna ang paghihiganti dahil, hindi pa nga tapos magsalita ang tipaklong ay bigla na lang itong sinampal ni Long Lingtian, at hinawakan nito ang damit at binyantaan ito na kung hindi ito susunod sa kanya at magsalita pa ito ng walang kabuluhan ay papatayin niya ito kaagad. Sa takot ng tipaklong ay nanginginig ito at makikita natin na kulay talong ang pagmumuka nito sabay nagsabi na kumalma muna itong si Long Lingtian, dahil hahanapin na muna nila si Shuhan kahit saan man ito naroon. Sa isang nayon na kung saan ay naruroon ang ating bida at si Liang Kankan habang naglalakad sila ay nagsalita itong si Liang Kankan na napakatahimik ng lugar na ito, tinanong niya itong ating bida kung bakit hindi man lang ito nakakaramdam ng takot. At dagdag pa nito na wala man lang sila makita na tao na kasabay nila na pumasok sa kuweba na ito. Maya-maya pa ay may nakita itong si Shuhan ng isang teleportation array, kaya binalaan niya si Liang Kankan na wag itong lalayo sa kanya ng kahit na 5 hakbang lang dahil may kakaiba sa array na ito. Habang papasok si Shuhan sa array ay sinabi niya sa kanyang isipan na mayroon siyang nadadama na malakas na spiritual energy sa loob kaya niya ito papasukin. At nang makapasok na sila sa loob ng isang silid ay may nakita silang isang parang altar na may kakaibang enerhiya na kulay dilaw at nag-uumapo ng malakas na enerhiya. Si Liang Kankan na nakikita ang nasa kanyang harapan ay namangha ito ng husto dahil napunta na naman sila sa kakaibang kapaligiran. Ang kulay dilaw na enerhiya ay nanggagaling ito sa isang animoy pusa na parang lobo ang hitsura at makikita natin na ito'y mahimbing sa pagkakatulog. Si Liang Kankan ay nag-aalala na ito sa kanilang napasukan na lugar kaya tinanong niya si Shuhan kung papaano sila makalalabas sa lugar na ito. Ang ating bida ay nagtataka din ito dahil ang Jingshi Cave ay isang maliit na mundo, subalit sa loob ng maliit na mundong ito ay mayroon pang mas maliit mundo. At nang makita ni Shuhan ang natutulog na nilalang ay naisip-isip niya na kakaiba ang lugar na ito dahil mayroon pang natutulog na demon beast sa kanilang harapan.
At sumagi din sa isipan ni Shuhan na papaanong nangyayari na sa loob ng maliit na mundo ay mayroon itong mas maliit na mundo sa loob nito, maging si Regal ay hindi nito magawa na makapagbukas na isang mas maliit na mundo. Dagdag pa nito na talaga namang nakakamangha ang Jingshi Cave dahil napakalaking biyaya ang ganitong lugar, kaya malamang na hindi pangkaraniwang nilalang ang may control ng Jingshi Cave. Bukod pa dito ay wala man lang siya nalalaman tungkol sa ganitong mga bagay noong nakaraang buhay niya. Habang nag-iisip itong ating bida ay panay naman ang paghahanap ng paraan na malalabasan itong si Liang Kankan. At habang pinagsusuntok niya ang isang bahagi ng kwarto ay sinasabi nito na nasa loob sila ng isang spell shield at hindi niya kayang wasakin o makahanap man lang ng malalabasan. Maya-maya pa ay tumigil na din ito at tumayo na lang at sinabi na natrap na sila dito sa loob. Hindi rin nagtagal ay nagsalita itong si Shuhan at pinatatahimik niya si Liang Kankan, dahil may nakita siyang isang malaking trial field at nakasaad dito na wag gigisingan ang natutulog na hayop ng pansamantala. Kaya sinabi ni Shuhan na siguro makakalabas sila dito kung matatapos nila ang pagsusulit. Kaya nagtanong itong si Liang Kankan kung ano ang kanyang ibig sabihin. Agad naman tinuro ni Shuhan ang tulog na pusa at sinabi niya na kailangan lang siguro nila matalo ang Demon Beast at malalaman na nila ang susunod na mangyayari. Hindi rin nagtagal ay agad nang tumalon itong si Liang Kankan patungo sa natutulog na pusa at nagmamayabang ito na kayang-kaya niya gawin ang pagsusulit. Dahil papalapit itong si Liang Kankan sa natutulog na nilalang ay bahagyang naamoy nito si Liang Kankan, at nagising ito at nag-iisip na may karne siyang naaamoy at sabi pa nito na matagal-tagal na din daw siya hindi nakakakain ng karne kaya nakalimutan na niya ang lasa nito. Ang hangal na si Liang Kankan ay naglabas ito ng isang bagay. At nang makita niya na gising na ito ay winisiwas nito ang kanyang hawak na bagay at tila isang bata na gustong makipaglaro sa maliit na pusa. Sa pinaggagawa ng hangal na si Liang Kankan ay nagalit itong Demon Beast at maya-maya pa ay bigla na lang itong lumaki na mas malaki pa sa leon. Dahil sa nakikita ni Liang Kankan ay nagulat ito at ating makikita dahil sa bamigat ito ay kusang nawawasak ang poste kung saan naroon ang Demon Beast. Kaya naman hindi rin nagtagal ay bigla na lang bumagsak sa sahig ang isang malaking hayop at si Liang Kankan na nakikita ang nasa harapan niya ay hindi na ito makagalaw sa takot. Maya-maya pa ay nagsusumigaw na itong malaking hayop at balak ng kainin itong si Liang Kankan. Agad naman hamarang si Shuhan upang salagan ang atake nito hindi rin nagtagal ay nagtama na ang kani-kanilang mga atake. Ang Demon Beast ay nagbugay ito ng kakaibang atake dahilan upang mapatalsik sila Shuhan at Liang Kankan. At nang tumayo na itong ating bida ay napagtanto niya na gumamit ng mental attack ang Demon Beast. Agad naman itong napansin ng ating bida kaya humanga ito sa kakaiba nitong lakas, at sa pagtansya niya ay nasa spirit refining stage na ang level ng Demon Beast kaya nababahala siya na magkakaroon nga sila ng isang malaking problema. Hindi rin nagtagal ay muli na naman itong umatake at sa pagkakataong ito ay talagang hindi na nila maiiwasan ang atake ng Demon Beast. Kaya natulala na lang si Shuhan at iniisip niya na katapusan na nila ngunit sa hindi inaasahang pangyayari ay bigla na lang huminto ang Demon Beast. At dahil huminto ito ay nanlaki na lang ang mata ni Shuhan sa pagtataka, maya-maya pa ay nakita ni Liang Kankan ang dahilan kung bakit ito napainto sa pag-aatake dahil nakatali pala ito at sagad na sa distansya ang kanyang tali. Ang Demon Beast ay nagalit ito ng husto at pinwersa nito ang buo niyang lakas para makain lang ang dalawa. At agad na muli itong naghanda ng susunod na atake, hindi rin nagtagal dahil sobra-sobra na ang ginamit nitong lakas ay bumalik ito sa pagiging maliit. Sa nakita ni Liang Kankan ay nakapagsalita na muli ito at halatang natakot ito ng husto at nagsabi na nakakakilabot ang Demon Beast na ito, bukod pa dyan ay parang naging yelo ang kanyang kaluluwa at tumigil kanina dahil sa takot. Ang ating bida na nakikita na takot itong si Liang Kankan kaya ginatungan niya pa ito na ang lakas ng Demon Beast ay kasing lakas ng leader ng Lu family, at mapapansin natin na talagang nangangilabot sa takot itong si Liang Kankan bukod pa dito ay sinabi ni Shuhan na sa isang sigaw lang ng Demon Beast na yan ay talagang kamatayan ang naghihintay sa'yo. Habang nagngangat-ngat ang maliit na pusa ay sinasabi ni Shuhan na buti na lang at nakatali ito dahil kung hindi ay malamang sa malamang ay nasa impyerno na sila ngayon nagpapainit. Habang papalapit sa Demon Beast si Shuhan ay nagsusumigaw naman itong si Liang Kankan na kung ano na ang sunod nilang gagawin dahil nakakulong na sila dito.
Hindi naman pinansin ni Shuhan ang mga sinabi ni Liang Kankan at muli nitong inisip na makapangyarihan itong Demon Beast siguro kaya ito tinali dahil sa mayroon itong matinding dahilan. Dagdag pa ng ating bida kung bakit ito nakatali siguro dahil sa kadena ay nababawasan ang kapangyarihan ng Demon Beast na ito. Bukod pa dyan ay sino namang hangal ang maglalakas loob na itali ang isang spirit refining stage na demon siguro mataas ang level ang may pukanan nito. Muli ay tinignan ni Shuhan ang kaninang stone tablet at iniisip nito na kung anong ibig sabihin ng Kangshan trial na nakita nila kanina, at dagdag pa nito na papaano nila matatapos ang trial kung totoo man ito. Hindi rin nagtagal ay lumingon itong ating bida kay Liang Kankan kung ano pinaggagawa nito. Dito ay makikita natin na pinapakain ng hangal na si Liang Kankan ang Demon Beast ng spiritual fruit. Kaya sinabihan niya si Liang Kankan na may pagtataka bakit niya ito pinapakain ng spiritual fruit dahil ang mabangis na Demon Beast ay karne ang kinakain nito. Ang hangal na si Liang Kankan ay sumagot ito sa ating bida na hindi lahat ng hayop ay karne ang kinakain, dahil kung ang isang mabangis na hayop kung mapapakain mo ay magiging masunurin ang mga ito. Ang ating bida na nagtataka pa rin sa pinagagawa ni Liang Kankan ay muli itong nagsalita kung talaga bang uubra itong kanilang ginagawa. Sa isip-isip ng ating bida ay itong Demon Beast ay malamang mas mataas pa ang level nito sa Spirit Refining Stage, dahil kung ang isang cultivator ay nakarating sa Spiritual Refining Stage ay malaki ang pag-asa na magtuloy-tuloy ang level nito. Habang inaanalisa ni Shuhan ang Demon Beast ay walang habas naman na pinapakain ito ng hangal na si Liang Kankan. Habang pinapakain ni Liang Kankan ang hangal na Demon Beast, ay iniisip naman itong Demon Beast na napakahangal nitong tao na ito dahil kayang-kaya niya itong kainin kahit anong oras, kaso ayaw niya dahil mababa ang level nito. Dagdag pa nito na may pagpapakyut na pagmumuka ay kakainin niya lang muna ang lahat ng spiritual fruit kasunod nito ay kakainin na niya ang dalawang hangal na ito. Ang hangal na si Liang Kankan na walang kaalam-alam sa mga balak gawin ng Demon Beast ay nagsalita ito na kung magiging masunurin lang ito ay bibigyan niya pa ito ng marami pang spiritual fruit. Maya-maya pa ay nag-posts na itong si Liang Kankan at sinabi nito kay Shuhan na kunan siya nito ng litrato, malamang sisikat siya dahil ang nasa tabi niya ay isang pusa na may level spirit refining stage. Agad naman sinabi ni Shuhan na napakatapang nito, at habang papaalis si Shuhan ay sinabi nito kay Liang Kankan na wag masyadong magtiwala sa hangal na pasang yan, at nagpaalam ito na maghahanap na lang siya ng kanilang malalabasan. Ang hangal na Demon Beast ay nagsalita ito sa kanyang isip na napakahangal daw ng ating bida pati ng pamilya nito. Dagdag pa neto ay pagkatapos niya sa spiritual fruit ay siya naman ang susunod niyang kakainin bukod pa dito ay mas masarap ang karne nito kaysa sa lalaki na sa kanyang harapan. Ang mga sinabi ng hangal na Demon Beast ay parang may kung ano na bigla na lang nag-iba ang pakiramdam ng ating bida. Maya-maya pa ay lumingon itong si Shuhan sa hangal na Demon Beast at habang lumilingon siya, ay sinabi niya sa kanyang isipan na parang naintindihan ng hangal na Demon Beast ang kanyang mga sinabi kanina, bukod pa dito ay nararamdaman niya na tila na sa panganib ang kanyang buhay sa tingin pa lang ng Demon Beast na ito. Habang naglalakad itong si Shuhan ay napansin nito ang dulo ng kadena na tila malakas ang inilalabas na spiritual energy, kaya nagpasya siyang lapitan ito upang hawakan kung gaano ito kalakas. At nang mahawakan ni Shuhan ang bagay na ito ay bigla na lang hinigop ang kanyang spiritual energy ng napakabilis. At agad nitong nalaman ni Shuhan na hindi ito pangkaraniwang spiritual energy. Habang nagaganap ang paghigop ng spiritual energy ni Shuhan ay baka sa kanyang mukha ang pag-aalala at makikita natin na tila unti-unting natutuyo ang kanyang balat. Kaya nag-isip itong ating bida ng paraan kung papaano siya makakaalis sa kanyang kinalalagyan ngayon. Si Liang Kankan na nakikita ang nangyari kay Shuhan ay tinanong niya ito kung ayos lang ba ito. Ang hangal na Demon Beast ay nakita ang ginawa ni Shuhan kaya nagsalita ito sa kanyang isipan na napakahangal daw nitong si Shuhan dahil hinawakan nito ang prohibition system, malamang sa malamang kung hindi ito sasabog ay makukulong din ito kagaya niya. Ang ating bida na sobra-sobra ang pag-aalala ay muli itong nagsabi na minaliit niya masyado ang kakayahan ng spiritual energy na ito, kaya ngayon ay unti-unting nauubos ang kanyang spiritual power dahil hinihigop nito ang kanyang spiritual energy. Dagdag pa nito na hindi niya alam kung papaano ito alisin talagang nasa panganib ang kanyang kalagayan ngayon kahit hindi siya mamamatay ay malamang na makulong naman siya dito. Ang hangal na si Liang Kankan na nakikitang nahihirapan na si Shuhan ay nagmakaawa ito sa hangal na Demon Beast na iligtas nito ang kanyang kaibigan,
at ibinigay niya lahat ng spiritual fruit sa kanya. Ang hangal na Demon Beast ay iniisip nito na hindi niya kayang tanggalin ang pagkakadikit ni Shuhan dahil ang gumawa ng Forbidden System ay isang masamang matanda. At ang matandang ito ay may malakas na kapangyarihan kaya kung pipigilan niya ito ay siya naman ang mapapahamak. Samantala ang ating bida ay hirap na ito sa kanyang kalagayan kaya iniisip nito na wala na siyang magagawa dahil malapit nang sumabog ang kanyang katawan. At dagdag pa nito na malamang ay dito na matatapos ang kanyang buhay. Maya-maya pa ay bigla na lang may sumagi sa kanyang isipan. Dito nga ay naalala ng ating bida na mayroon itong treasure na ultimately mysterious tree, buti na lang at naalala niya. Hindi rin nagtagal ay nilabas na niya ang ultimately mysterious tree at dito nga ay mabilis nitong hinigop ang enerhiya na nanggagaling sa pinagkakabitan ng kadena. Habang hinihintay ni Shuhan na maubos ang lahat ng enerhiya ay sa isip naman nito ay ang ultimately mysterious tree magkakaroon lang ito ng bulaklak kung makakasagap ito ng malakas na enerhiya. Samantala makikita natin na unti-unting bumabalik sa normal ang balat ni Shuhan, at habang nangyayari ang lahat ay iniisip ni Shuhan na talagang napakalakas ang enerhiya na nanggagaling sa dulo ng kadena dahil nakuha nitong magkaroon ng dahon ang ultimately mysterious tree. Dagdag pa ng ating bida na kung normal lang na enerhiya ang masasagap nito ay imposibleng magkaroon ng dahon itong ultimately mysterious tree. Ang hangal na Demon Beast ay nakita ang treasure na ultimately mysterious tree ay tila naging maamo ito, at binitawan nito ang kinakain nitong spiritual fruit at dahan-dahan itong lumapit sa ating bida. Habang papalapit ito ay iniisip nito na hindi niya akalaing makikita niya pa ang puno na ito na may masarap na bunga. Bukod pa dito ay hindi niya inaasahan na makikita niya ito sa isang hangal na bata lamang. Dagdag pa nito na hinigop ang lahat ng enerhiya na nanggagaling sa kadena kaya napangiti na lang ito at nagsasabi na makakaalis na din siya sa wakas sa lugar na ito. Abangan sa susunod na kwento kung anong mga magaganap sa hangal na Demon Beast. At abangan din natin kung makakalabas pa ba ang dalawang hangal sa Spell Shield. Kung umabot ka sa video na ito, ibig sabihin na gustuhan mo ang kwento, kaya naman humihingi ako ng kaunting suporta kahit isang like lang. Kung nais nyo naman na malaking suporta ay huwag nyo kalimutan pindutin ang subscribe at notification bell para buwan mano ka kung may i-upload ako na bagong video. Salamat mga hangal.